sa bayan ng Orbistondo. Narito tayo ngayon sa simbahan ng Orbistondo, Poblacion, Pangasinan, ang St. Pius V. Parish. So, itinayo siya noong 1912. So, tara na at pasukin ang simbahan ng Orbistondo, Poblacion. Tara na, ako tayo. So, ayun. Ito nga pala yung grotto ng dito sa simbahan ng Orbistondo, Poblacion, Pangasinan. Ngayon naman ay narito tayo sa Candelaria de San Pio V. Tara na at pumasok. So, ngayon, nakapasok na tayo sa prayer garden ng St. Pius. So, may isa akong nahanap na palaging nagpupunta dito. So, ano yung experience mo kapag nagpupunta ka sa lugar nito? Masaya, nakakagaan ng loob. Thank you! Ngayon naman, nakita tayo sa Arlitos Manawag prayer room ng St. Pius V. So, ngayon naman is pumasok na tayo sa simbahan ng St. Pius V. Ang St. Pius V. Parish ay itinatag noong 1852 at pinangalan ng Crisanto Parish V. Itong simbahan na to is made of bricks. Kung mapapansin nyo sa mga na disenyo sa walls, made of bricks siya. And then, bago pa man umusbong or maitayo tong simbahan na to, may church muna sila na parang pansamantala ganun. So, itong area na to, ito naman yung yung kapag gusto mo mag-contest, so dito lang sila pumupunta. Ganun. So, dito yung area nila kung saan, kung may gusto kang sabihin or gustong i-contest, ganun, dito ka lang pupunta. Ayun lang. So, ngayon naman, aakyat tayo sa taas, kung saan dito kumakanta yung mga nagkakwal. Pinos mo yan? Sa Orbistondo People's Park. Isa sa pinakamagandang pasyalan dito sa Orbistondo. At ang una nating makikita rito pagpasok dito sa park ang Grotto ni Rizal. Ito naman ang Christmas light sidewalk ng Orbis. At mas kilala siyang Silaw-Silaw. Naman, may nakita tayong mga nakatambay dito at tatanungin natin sila kung anong mga activities ang madalas nilang ginagawa ito. Kasi po, at pwede mo bang interview po kayo? Okay lang. Ang tanong lang po namin kung ano pong mga activities na madalas nyong gawin dito kapag tumatambay po kayo dito.
Ay ano na madalas namin gawin is mag-usap lang, tas minsan mag-swing, tas madalas yung Sunday na ice cream, tas kwentuhan sa school, tas minsan pinapalat na rin namin yung sa future as best friend din. Yun lang. Tas yung parang bonding. Yun lang. Thank you po. Ano yun? Oh, wait lang. So, narito tayo ngayon sa Marcos Bridge, kung saan ito'y tinatagpa noong panahon ni Marcos at pinaniniwalaan pa na matagal na daw itong tulay. So, halina. Tungayan natin itong Marcos Bridge. So, ito yung tulay na pinaka-longest bridge daw, sinasabi nila. Na ito yung pinaka-longest bridge sa Orbis, Tondo. Hindi lang sa Orbis, Tondo, kundi sa buong Pangasinan. So, tingnan natin. Halina. So, nakikita natin dito is may malawak na ilog or river. So, tingnan natin. So, narito tayo para mag-interview kung sino yung mga nakasaksi dito sa paggawa ng Marcos Bridge. So, tatanungin natin si... Ano po yung pangalan nyo? Jeremias Victorio. So, paano nyo po nasaksihan yung paggawa ng Marcos Bridge po? Kailan po siya ginawa? Anong ginawa niya? Ang pagtalago niyan January 1965 ang umpisa. Tapos, natapos sila ng 1968. Hindi ko alam kung anong buwan yun. Nag-cutting ribbon niya noong 1968. 3 taon yan ang ginawa ng Marcos Bridge. Ay, siyempre, alam na alam ko yan, tataga rito ako. Ang edad ko noon, 14 na ako. So, matagal na rin. At saka, taga rito ako, dito rin ako pinanganak. At hindi na ako umalis dito. Kaya alam na alam ko yung kulay na yan. Yung ginawa nila yan. So, sino po yung Pangulo na gumawa nun? Si Marcos. Ferdinand Marcos, inyo. Senior ba? O, inyo pa yan. So, nakita niyo po ba yung kung napunta po sa dito? Nakapunta dyan nung tating labon na. So, maraming salamat po. Ayun talagang interview sa akin. Ako sa pag-spread. Pero may iba po ba kayong nalalaman tungkol dito? May mga napabalitan po bang tumatalon or may mga multo po? Wala ko na alam dyan. Ang pagkalam ko yan, nung 1972, mataas ang ano ba yung baha. Baha po. 1972. Yan tulay na yan, lampas pa ang tubig dito. 1972 yan. Kaya, siyempre, alam na alam ko yan. Taga rito ako Dito rin ako sinagalag ngayon, 69 ko na ngayon. Mag-16 ako. Kaya lahat na nangyari dito, kung sa Marcos ng pag-uusapan natin, alam ko yan. Yun ang sabi ko sa'yo, 1965 yan. Ang kita nila, sa January. January. Tapos, natapos yan sa ating label ng 1968. Yun na lang, So, maraming salamat po. So, nasabi na ating interviewer ay ginawa daw to noong 1960. So, noong 65 daw. So, noong January. So, yun lang. Ngayon, nandito tayo ngayon sa Orbis Tondo Cemetery at ito'y pinaniniwalaang itinatag 10 taon na ang nakalilipas ayon sa mga street sweepers na nakita namin kanina. It is one of the oldest cemeteries in the region, dating back to the Spanish colonial period, likely established in the 17th or 18th century. The cemetery features traditional Spanish colonial era architectural elements, including thick adobe walls, ornate gates, and mausoleums. The design reflects a blend of European and indigenous Filipino influence. Orbis Tondo Cemetery has historical significance as a testament to the colonial history of the Philippines and the cultural practices of the local community. It serves as a sacred burial ground for generations of families in the area and remains an important cultural and religious site for commemorating the deceased.